Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Giovanni B nagbabalik. So may aayusin tayo dito, isang Yamaha PX10. So galing ibang bansa to, so galing Amerika. Sabi na may-ari, so hindi daw pumapower na to. So, titingnan nga natin kung hindi siya nagpa-power on. Bali 110 pala to mga ka-G-Lovers. Yan yung model niya, PX10 tapos 120 volts. So, meron naman tayo dito 110 na pan-testing tayo. So, nasa 250 watts yata yan. Kung hindi ako nagkakamali. So, try nga natin, tingnan na natin kung talagang hindi ito nagpa-power on. So, malalaman natin. Kasi kung hindi talaga nagpa-power on to, baka naisaksak niya to sa 220. Pero sabi niya ng may-ari, hindi naman doon naisaksak sa 220. So, malalaman na rin natin. So, meron tayong 110 volts. Yan, 110 volts. So, tingnan nga natin, plug in natin. Yan. Yan, power on natin mga ka-J-Lovers. Nung nag-power on ako, nakita ko umilaw siyang saglit. Ibig sabihin, nag-protect. May posibilidad na walang problema sa power supply nito. Nagpo-protect siya kasi may sira to, feeling sa amplifier niya, sa pinaka-main amplifier. Pero hindi pa natin alam kung talaga sa main amplifier yung problema. So, ang ginawa natin dito, chinek natin, tinignan natin kung saan ba talaga yung problema natin. So, tara, buksan natin at para malaman na rin natin. Let's get started. So bali ito na mga ka-J-Lovers, buksan na natin ito. Ito yung pinaka AC source niya. So hindi pa dyan DC yan. Nandiyan ang ring connection ng switch niya. So madaming fuse itong nakita ko dito mga ka-J-Lovers. Ito yung pinaka power supply niya. So pasensya na kayo kung medyo maingay kasi umuulan dito mga ka-J-Lovers. Yan. Ito may isang fuse dito. Daming fuse to nakita ko dito, kaya ibig sabihin grabe sa protection to mga ka-J-Lovers. Yan, fuse siya, 15 amperes. So dito naman fuse na naman. Yan, dito may dalawang fuse, ay tatlong fuse, yung kulay brown na yan. Tapos yan, ito yung ano pala, pinaka power supply. Tapos yung isang board doon, umilaw siya ng konti yung pag-power natin. Yung isang board doon, yun yung ano niya, yung pinaka-amplifier. Ito, set na to. Tapos may isa pa siyang board para sa speaker out. So yan, makikita natin na power source, power supply natin dyan. Ito yung papunta dun sa board na meron tayong makikita dyan na negative 15, positive 15. Tapos iba pang function. Tapos meron tong main. Di ko alam kung ilang supply nung main nito. So, inuna ko muna, trinay ko muna ang tinisting dito kung nagda-drop ba itong negative 15 and positive 15. So, pag inun ko, kasi yan yung magsusupply sa atin sa protection yata dyan, tapos dyan sa panel. Negative 15 at positive 15. Tapos yung pinaka-main, papunta na rin yun sa natin sa amplifier. Hindi ko alam kung ilang voltahe, basta mataas yung main nito. Yan, nung pag-power on natin, yan, nagkakaroon siya ng voltahe, tapos automatic siya nagpo-protect. Nawawala agad siya. Dapat meron tong positive 15. Pero nawala na siya. Ibig sabihin, protect na nga talaga. So, hindi pa natin alam kung saan talaga yung sira nito. Kaya ang ginawa ko dito mga ka-J-Lovers, tinanggal ko muna tong connection na to. So, pasensya na kayo sa hingi kasi maulan ngayon dito. Yan. Nung tinis ko naman siya, kung may shorted, yan. Nung pag-test ko, wala naman ako nakikita mga ka-J-Lovers na shorted. Yan, hindi naman siya nagbabaser. Totally. Pira lang kung nasundot ko yung ground, talaga nagbabaser.
So, nagtataka na ako mga ka-G-lovers. Yan. Yan, ground yan. Kung bakit nagda-drop siya. So, naisip ko baka may problema talaga sa pinaka-amplifier niya. Pero inuna ko muna dito sa ano niya, sa supply ng Protect. Preamp yata yung iba dyan. Tapos, panel. O yung sa front natin. Supply. So, tinanggal ko muna to. Yan, tinanggal ko yan. So, tinitingnan ko kung magdediretso ba yung power supply natin. Nung pag-power on ko, nagdiretso siya. Gumana siya. Yan, kita nyo, umilaw na siya. Yan, hindi na siya nagpo-protect, hindi naman siya nag-off. Kasi, hindi niya nati-trigger na yung pinaka-main amplifier. So, tinis ko na naman yung ano dito, yung power supply. Kung talagang normal. Baka naman kasi mababa o nagda-drop. Kaya tinis ko. Pero nung pag-test ko naman mga ka-G-lovers, normal naman. So, wala namang problema. Yan, kita nyo, almost 15. Tapos yung negative 15, ganun din. Normal naman. Pero, bakit kaya siya nagpo-protect pag nakalagay yung ano na yon, yung supply natin na yung positive 15 in negative 15. So ginawa ko na naman dito, nag-test ako dito sa pinaka main amplifier. May supply to dito mga ka-G-lovers na kailangan natin i-test kung normal din ba o mataas yung supply. So aalamin natin kung ilang supply ba talaga. So baklasin ko muna to. Nung binaklas ko to mga ka-G-lovers, yan, binaklas ko muna. Sinilip-silip ko, SMD type na pala to. Ang ganda ng board niya. Matibay, makapal. Tapos, yan lang nga yung problema. Karamihan, SMD type na. Yan, SMD type na. Daming protection dito mga ka-G-lovers sa power supply nito. Pero aalamin pa rin natin kung paano natin to i-disable mamaya para ma-check o malaman natin yung sira nito. Yan, kita nyo. Puro SMD type, ano, diba? Tapos ito yung pinaka-output natin. Hindi pa natin alam kung anong number nito kasi hindi ko pa binubuksan. May posibilidad din na pwede may tama dyan. Pero hindi pa natin alam kung dyan talaga yung tama. Kasi mag-check muna nga tayo, alamin muna natin kung saan yung sira. So, ito yung pinaka-main source o pinaka-main supply para sa amplifier. Nung pag-test natin, nakatanggal yung ano natin yan, yung supply na 15 at negative 15 yung nakatanggal. Meron na tayong nadidetect na negative 88 volts. So, titingnan natin sa kabila naman kung mayroon supply kasi negative and positive to. May center tap nga. So, lipat ko lang to, inop ko lang yung ano, baka kasi masundot ko, ang taas ng voltahe, mag-i-spark to. Kasi ang taas, nasa 88, mag-ground ka na nga siguro sa ganyan na voltahe. So, inon natin ulit. Yan, hindi siya namamatay kasi nakatanggal yung ano natin, negative and positive 15 na supply. So, hindi gumana. Sundutin ko lang ng maayos. So, meron tayong positive 88 volts. Ibig sabihin, good yung supply ng main amplifier. So, bakit kaya mga ka-G-lovers, pag pinakabit natin yung supply na negative 15 at positive 15, nagpo-protect siya. Diba? So, ang duda ko nga, inuna ko muna, baka may problema dito sa sinusupply ng negative 15 at positive 15, baka may leak o may shorted. Yan. Yan, positive 15 at negative 15. Yan. Iniisip ko, baka may problema dyan na sinusupplyan siya, kaya nagpo-protect. Baka may leak. Yan. So, pasensya na kayo kung malakas ang ulan dito, maingay. So, ang gagawin natin mga ka-G-lovers, try ko muna siyang i-shock o i-short cleaner nito. So, siset ko lang siya sa 15 volts. Yan, medyo maingay na, malakas na yung ulan. Siset ko lang siya sa 15 volts. Yan, 6 ampere na yan. Pwede ko rin taasan pa to kung gusto ko, pero babaan ko muna. Yan, tapos taasan ko na lang siguro mamaya. Yan.
Kasi kung may short naman, magdadrop naman to, magkakaroon dyan ng mataas na watts o mataas na ampere pag may problema o may short yung masusupplyan natin ito. Yan. So, nakauna yung yung output natin. Yun na. So, sinundot ko muna dito. Yan. Yan positive muna. Positive. Yan. Naka-ground tayo mga ka-G-lovers ha. So, may connect yan sa ground. Nung sinundot ko yung ito, positive. Wala naman ako nakitang pagbabago, wala naman umusok, wala naman gumalaw dun sa sa power supply natin, hindi naman tumaas yung amperahe. So, sabi ko baka walang shorted. So, binaliktad ko na naman siya, vice versa naman mga ka-G-lovers, walang umilit yan ha. So, sinuplayan ko na naman yung negative, binaliktad ko lang yung power supply nito. So, binaliktad ko lang. Yan, tinaasan ko pa yan ng ng amperahe para masigurado kung talaga mga ka-G-lovers kung masusunog na lang yan dyan kung may shorted. Pero kahit tinaasan ko yung wala pa rin ako nakitang umusok dito talaga. Yan. Wala pa rin tayong nakita dyan na umusok or pagbabago dyan sa natin, power supply, wala pa rin. So, ibig sabihin nga, iniisip ko, walang shorted na tinatamaan yung supply na itong negative 15 at positive 15. Pero bakit pag nakalagay, nag-off siya o para nagpo-protect. So, di natin masabi. Kaya sabi ko ang hirap ayusin pala ng mga ganito. So, binaliktad ko na naman siya. So, negative naman yung ginamit ko na power supply. Yan. Nung pag-test ko nito sa negative, ganun din naman mga ka-G-lovers, wala na naman akong na-detect. So, di ko na pinakita sa inyo. Basta wala akong na-detect naman. So, ang ginawa ko dito mga ka-G-lovers, dinisable ko yung protection nito. So, naka-disable na yung protection yun dyan. So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ko siya dinisable. So, lagyan ko muna to ng tornilyo para matesting natin kung saan talaga yung problema. So, mapipersa siyang magsusupply. Hindi siya mag-o-off. So, uusok yan kung may problema dyan o magkakaproblema. Yan. Kabit ko lang itong pinaka-main na power supply natin, yung 88 volts, positive and negative. Tapos, yung 15 at positive ay negative and positive 15, kabit na rin natin. So, expect ko na mga ka-G-lovers na magtutuloy-tuloy ito, magdidiretso kasi naka-disable yung protection nito. Disable ko yung protect, yung papaprotect sa amplifier na to. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ko siya dinisable. Yan, di ba nakakabit na. So kanina, hindi naka-disable yung protection. Pag pinapower on natin, nagpo-protect siya. So nag-iilaw lang ng konti, tapos off na siya. Ngayon, dinisable ko yung protection para malaman nga natin kung saan problema. So note mga ka-G-lovers. So wag yung gagayahin kung hindi nyo alam yung gagawin nyo sa ganito kasi baka mas madami pang masira. So ako, ginawa ko lang to para ma-trace ko lang kung saan yung problema. Yan, di ba? Gumana siya. Yan, gumana siya. Pero nag-clip siya. 'Yon ang sinasabi ko mga ka-G-lovers. Hindi siya nag-protect, hindi siya nag-off, pero nag-clip siya. So ibig sabihin pag nag-clip to, may posibilidad sa pinaka-main amplifier yung sira. So ibig sabihin nagets na natin. Nakuha na natin kung saan yung posibilidad na problema. Dito yan sa main amplifier. Yan. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung output, isa-isahin natin at i-check natin. Baka isa doon may leak or may shorted. Pero duda ko, baka walang shorted kasi hindi siya umusok. Once na may umusok kasi dyan, napipersa natin siyang i-supplyan kasi naka-disable yung protect. Dapat mag-uusok dyan kung may shorted. Duda ko baka may leak or wala. So ang ginawa natin, tinanggal natin isa-isa yung output. So kinik natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo paano siya i-disable. Ito yung supply niya, mayroon ditong regulator na 7815 at 7915. Yung supply niyan, diretso na yan doon papunta doon sa connection na papuntang board na yon sa amplifier na negative yung positive 15. So ang ginawa ko, dinisable ko siya yung papunta dito. Yan, kinat ko pa nga. Papunta dito sa mga maliliit na transistor. Yan. So papunta doon sa
amplifier, hindi ko siya disable. Yung papunta lang dito sa mga maliliit na transistor, disable ko kasi yan yung protection niya. So, siya magti-trigger dun sa coupler o sa primary ng supply para mag-off. Yan. Ito, yan mga circuit na yan. Yan yung protection niya. So, disable ko muna. Kaya napipress siyang mag-supply ng positive and negative 15. So, dito na naman tayo magpo-focus mga ka-G-lovers. So, tinanggal ko na siya, oh. Tapos, binalik ko to. Yan. Ay, hindi ko pala binalik yung protection niya. So, nag-on siya dahil nakatanggal yung protect. Tapos, tinanggal ko yung pinaka main source. Yan, pinaka main source. Tinanggal natin yung pinaka main source. Hindi na siya nakiklip. So, ibig sabihin, talagang may problema doon sa pinaka-amplifier niya. So, tinanggal ko lang yung supply ng main source. Kanina, nagpo-protect to, kahit nakatanggal yung main source, basta na kinabit ko yung positive and negative 15. So, ewan ko nga bakit gano'n, nagtataka nga ako mga ka-G-lovers. Kasi, naka-disable pa yung protection ngayon. Ay, naka-enable pa yung protection ngayon. Naka-disable yung protection po dyan. Kaya, napipress siyang mag-on. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung output. So, ito yung pala yung ginamit na output. Yan, yung ginamit na output ay F41AA. Yan. Yan, lahat sila magkakapareho. So, nahirapan niya ako magtanggal nito ng tornilyo, yung nag-clip dyan. Kasi, iwan ko, matagas o matigas bago siya matanggal. So, tinanggal ko na yung mga output. Tinis ko na siya, inisa-isa ko siya. Wala akong nakitang shorted. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko siya tinis. Kasi alam nyo na yon. So, basta wala akong nakita dyan na shorted. Pero, nalaman ko, MOSFET type siya. Parang MOSFET type siya. So, hindi ko naman tinignan siya datasheet. Pero, pag test ko, MOSFET type siya. So, nag-switch on, nag-switch off. So, tinanggal ko na yung heatsink. Wala naman tayong nakita dyan na, na parts pala. So, binalik ko na yung connection na naman para makapag-test ako. So, ang gagawin natin mga ka-G-lovers, walang output siya. So, ang ginawa ko, kinabit ko na yung protection. So, yung dinisable natin na protection, kinabit ko na siya, binalik ko na siya. Para malaman ko lang kung hindi na siya magpo-protect kung nakatanggal itong output. So, tama yung hinala natin nung pag ko nito, pag power on. Yan, pag power on natin, hindi na siya nagpo-protect. Pero nagtataka ako mga ka-G-lovers, bakit kaya na nagpo-protect to, wala naman shorted dun sa MOSFET natin. Yan, wala naman shorted sa MOSFET natin. Kaya nagtaka na ako, baka sabi ko na-overload siya, hindi siya gumagana yung MOSFET, kaya siguro nagpo-protect. Kaya ang ginawa natin, nag-check ako ng biasing voltage nito. So, tinis ko yung end-to-end, yung source at gate pin. Yan. So, iti-test natin. Yan, power on natin. Nung pag-test ko dito mga ka-G-lovers, yan. End-to-end tayo, gate and source. Nung pag-test ko dito, normal. Nakita ko dito, yan. 4.9. Yan. Ibig sabihin, na-drop tapos nataas. Kasi may PWM to. Yan, trigger. So, sabi ko good to. Yan. Yung sa gitna nito, medyo mababa lang. So, ganun talaga siguro design nito. Yan, gitna. Pero may supply siya. Yan. Yan, pabago-bago. Oh, basta nasa 5 lang yan. Mali lang yung sundot ko yan. 5. Tapos, bababa siya. Yan. Yung sa dulo, ganun din. Yan, pabago-bago. So, sabi ko, okay yung PWM nito. Tapos, dun sa kabilang channel,
Doon ako nagtaka. Kasi steady 12 volts. Tapos yung gitna 0 volts. Yan, 0 volts. Yan o, gitna 0 volts. Yung dalawang gitna 0 volts. Yan, 0 volts. Tapos yung gilid 12 volts. Ang taas, sabi ko. So, ang problema pala mga ka-G-lovers, na-gets ko na. Dito sa side na to, sa kabilang channel, yung PWM IC o tawag natin, hindi ko alam kung PWM IC to o op-amp. Basta yan IC na yan, yan IC na yan, yan IC na yan. Yan. Yan o, yan yung IC na yan, yan dalawa na yan. Yan yung may problema. Kasi kinumpara ko siya, tinis ko yung supply, may supply naman to, wala naman problema sa supply. Talagang wala siyang matinong output. So ang ginawa ko, kinabit ko yung side nito out. So sa kabila, tinanggal ko. Kaya ang mangyari nito, pabibilin muna natin yung may-ari ng parts diyan o ako hahanap kasi medyo mahirap hanapin nga. Hindi ko nga makita si Shopee. So bahala na yung may-ari. Yan. Nung tinisting natin, hindi na siya nagpo-protect. Nakakabit na yung protection yan, mga ka-G-lovers. So, hindi ko lang kinabitan ng output dun sa may bandang sira na na biasing voltage. Pala na. Medyo nahirapan pa nga ako mag-operate nito mga ka-G-lovers Pag kasi naka-on ni wala boss. yung may-ari. So, nung una kong patugtog nito, puro base siya. Base Nakuha lang ko ang dito tanaw. pala, ino-off. Yan, base. Kaya mapatunog mo Pag siya naka-on ng siya, base. normal. So Pag naka-off kabilang siya, channel muna yung pinatunog ko nito mga ka-G-lovers Yan, ah. kasi hahanap pa muna yung may-ari nito kung makakuha or ako makakuha. So update ko na lang sa inyo o update ko na lang kayo pag meron na tayong pampalit na parts. So pansamantala muna mga ka-G-lovers, kalahatin muna yung pinabitan natin. So ginamitan natin. So, talagang nahirapan akong patunogin to kasi yan nga ang problema. Parts, wala tayong available. Basta mga imported. Ang hirap hanapan ng parts. Kaya ayaw ko mag-ayos ng mga ganito kasi namroblema ako sa paghahanap ng parts. Tapos kanina nahirapan pa ako magpatugtog, hindi natin makuha yung templa. Yung ino-off pala para tumunog. So, thank you very much mga ka-G-lovers sa laging pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.